Sa kabila ng mga payo at datos mula sa mga eksperto, direkomenda pa rin ng Komite ng Senado na ibaba sa 12 anyos ang minimum age of criminal responsibility. Saksi si Serdi Castillo. Sa huli, nagdesisyon ang Senate Committee on Justice and Human Rights. 12 anyos ang irerekomenda nitong pinakabatang edad ng mga pananagutan sa paglabag sa batas. Gagawin ang recommendation ko? But ang recommendation is to bag. Yan ay kahit ipinaliwanag na ng isang kinatawan ng Psychological Association of the Philippines sa Senado na nagpapatuloy pa ang development ng pag-iisip ng mga bata hanggang edad 20. The kinds of consequences we might impose on a child should be different from an adult. Based on studies also is that their brains are still developing, and in fact, developing unto the 20s, sir. No, there's no clear demarcation whether it's 12 or 15 or 9. The public requires an age. Hindi na may kulong. May paalala pa ang eksperto sa kung anong klase ang dapat parusa sa mga bata. The consequences have to be formative, no, restorative. Ibinalik ng isang resource person sa edad ang usapan. Naroon siya noong binago ang edad ng pananagutang kriminal mula edad 9 noong 2006. 12 raw ang unang panukala, pero bakit naging 15? During the deliberations, the development age for the Filipino child is at least 15 years old. We are now lobbying for 15. We are seeing Why not that, 18? Your Why Honor, not 21? it's based on the empirical data. There is no empirical data that is being presented to go down to 12 or even lower. The empirical data that we have still points at 15. Naiba saglit ang usapan, pero maya-maya ay binalikan ni Gordon ang mga binanggit na pag-aaral. Bagaman hindi malinaw kung bakit ayaw niya ito paniwalaan dahil kawalan ng nakakasuhan naman ang kanyang sinisisi sa huli. I challenge your empirical data. Scientifically, maganda yung data. Mapag-aaralan natin lahat. Pero on the ground, how many have been charged? Mungkahi rin ng DILG, ibaba sa edad 12 ang criminal liability. For the last 3 years, at the age of 9, 10, nag-spike yung commission ng top 7 crimes. No? Rape, homicide, theft, robbery, physical injury. 12 to 15, for the last 3 years, there are 6,000 children offenders. Paalala ng kinatawan ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF, kahit sa kasalukuyang batas, pwede pa ring panagutin ang mga bata. Our stand is that the present juvenile justice welfare law is a very solid law. Yes. The problem lies in the implementation. But they have to be accountable Of course. at an early age. Sa kasalukuyang batas, pwedeng dalhin sa bahay pag-asa kahit mas bata sa edad 15 kung seryoso ang krimen o nakailang ulit na sila sa krimen. Kung tumanggi ang mga magulang, kailangan lang maghain ng petition for involuntary commitment. But the reality is that they do get away, don't they? Because the law is not being implemented. Nilinaw din sa Senado na pinananagot na rin sa kasalukuyang batas ang mga magulang at iba pang gumagamit sa kanila para sa krimen. Bagay na akala ng iba ay wala sa kasalukuyang batas at isa sa gusto ng Pangulo. Yung parents, mapipilitan na rin sila. Rindahan yung anak kasi sila ang masasabi. Ang mismong parusa sa krimeng ipinagawa sa mga bata ang ipapataw sa nagpagawa nito sa kanya. If the penalty, for example, for drug trafficking, its maximum is reclusion perpetua, the parent who induces the child to go into drug trafficking will be punished with reclusion perpetua. Excuse me, Brad, no? Nasabi ko na yan eh. Ang sinasabi ko nga, ayan ang batas. Pero walang nasa-charge. Dahil napapanagot din naman pala sa kasalukuyang batas ang mga mas bata sa edad 15 at ang mga matatandang gumagamit sa kanila sa krimen, nausisa si Gordon kung bakit kailangang ipako sa 12 ang pinag-uusapang edad sa kabila ng pagtutol ng mga eksperto. Yun ang kursunado ko, 12. Wala akong pakialam doon. Itinanggi rin niyang dahil ito sa Pangulo na ang gusto ay gawing 9 ang edad ng pananagutang kriminal. Hinirequest is President Duterte yan eh. Hindi naman ako pasunod-sunod eh. Sabi pa nga, 9 eh. Eh sabi ko, hindi, 12 tayo. Ba't ako papayag naman na just because sinabi nila 15? Sa labas ng debate sa edad, mayroon namang mga pagbabago na hindi tinutulan. Rekomendasyong dagdagan ng guidance counselors, magkaroon ng libreng almusal at tanghalian ang mga estudyante.
at bigyan ng tig-isang tablet o gadget ang bawat isang mag-aaral. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.